Sa bansa ni Prinsesa Sunshine o Sleeping Beauty, napakasaya ng lahat nang mapansin nila ang sira-sirang bangka na naanod sa dalampasigan. Nag-alala si Sunshine sa sinapit nito. Lumapit siya para malaman kung may tao sa bangka, pero wala siyang nakita. Ngunit nang iangat niya ang sirang piraso ng bangka, nakita niya na may sugatang babae sa ilalim. Humawak ka sa akin. Halos hindi makagalaw ang sugatang dalaga, pero ligtas na siya. Salamat kay Sunshine. Salamat. Anong nangyari sa'yo at taga saan ka? Galing ako sa malayo. Ang totoo, isa akong prinsesa. Pero isang bruha ang umagaw sa kaharian ko. Habang naglalaban kami, sinumpa niya ako at napunta ako sa gitna ng dagat. Tapos nasira ang bangka ko. Paano na ako makakauwi? Huwag kang mag-alala, maaayos natin ang bangka. Pero paano natin ito magagawa? Sa tulong ng mga kaibigan kong prinsesa. At sinama ni Sunshine ng dalaga sa kanyang palasyo. Habang kumakain ng dalaga, unang pinuntahan ni Sunshine si Cinderella para humingi ng tulong. Isa sa mababait na prinsesa na kilala niya. Nang malaman ni Cinderella ang nangyari, nagbigay siya ng ilang tabla na gawa sa espesyal na puno at dagta na pangdikit. Tuwang-tuwa si Sunshine. Tapos ay pinuntahan niya si Rapunzel. Nang ikwento niya ang sitwasyon ng dalaga, nagbigay si Rapunzel ng bungkos ng kanyang buhok. Ito ang pinakamatibay na buhok sa mundo. Patitibayin nito ang mga layag at lubid ng bangka. Masayang tinanggap niya ito at nagpunta na siya kay Snow White. Nabagbag si Snow White na nawasak ang bangka, kaya nagbigay siya ng magic compass na hugis mansanas. Sa pamamagitan nito, hindi kailanman maliligaw ang bangka at makakarating ng ligtas sa patutunguhan nito, anuman ang mangyari. Panghuling pinuntahan niya ang sirenang si Arya. Binigyan siya ni Arya ng mga mahiwagang kabibi na sa pamamagitan nito, ang bangka ay makakatakas mula sa mga halimaw ng dagat at sa mapanganib na alon. Kinabukasan, kinumpuni ni Sleeping Beauty ang bangka. Mas matibay na ito dahil sa mga materyales na nakolekta niya. Kaya napaiyak sa tuwa ang dalaga. May natira pa sa buhok ni Rapunzel. Dalhin mo na. Matutulungan ka nito sa hindi inaasahang pagkakataon. Nagpasalamat ang dalaga kay Sleeping Beauty at agad na naglayag. Ngunit makalipas ang ilang sandali, nagsimulang kumidlat ang kalangitan at naharap siya sa malakas na bagyo. Pero salamat sa kompas, hindi siya naligaw ng landas. Bukod pa rito, ang kanyang paglalayag ay naging ligtas. Maya-maya, isang kakilakilabot na halimaw ng dagat ang nagtangkang palubugin ng bangka. Sa kabutihang palad, ang mga kabibi ang nagprotekta sa bangka mula sa halimaw. Malalaking alon naman ang dumating, ngunit hindi nito nasira ang bangka. Salamat sa matitibay na kahoy nito. Nang tumapak ang dalaga sa lupa ng kanyang bansa, hinihintay siya roon ng bruhang reyna. Hindi ko akalain na makakayanan mo ang lahat, pero huli na. Ako na ang reyna. Mas malakas na ako kesa sa akala mo, masamang bruha. Gumawa ng mapaminsalang bola ang bruha at hinagis ito sa dalaga. Ngunit nabago ang direksyon ng bola nang ilabas niya sa bulsa niya ang magic compass. Kaya naiwang walang sanggalang ang bruha. Agad na tinalian ng dalaga ang bruha gamit ang matibay na buhok ni Rapunzel at ipinatapon niya ang bruha sa kulungan. Ngayong mas malakas at mas makapangyarihan na siya, handa na ang dalaga na bawiin ang trono at mamahala sa kanyang bansa ng may kabutihan at kagalakan. Siyempre, hindi niya nakalimutan ang tulong na ibinigay sa kanya ng mga prinsesa. Kinabukasan, sumulat siya sa kanila ng liham ng pasasalamat dahil ang pagtutulungan ang pinakamahalagang susi para madaig ang lahat ng paghihirap.
Noong unang panahon, sa isang kaharian na puno ng kaligayahan, ang hari at reyna ay mayroon lamang kaisa-isang kahilingan. At iyon ay ang magkaroon ng anak. Mabubuting tao ang hari at reyna, kaya buong puso na umaasa sila na balang araw ay matutupad ang kanilang kahilingan. At dumating ang araw na natupad ang kanilang kahilingan. Pinagpala sila ng isang anak na babae. Dahil ang kanyang pagdating ay nahalintulad sa pagsikat ng araw, pinangalanan nila ang prinsesa na Sunshine. Nagpasya ang hari at ang reyna na magkaroon ng malaking handaan upang ipagdiwang ang pagsilang ni Sunshine. Imbitado ang lahat sa kaharian, maging ang mga diwata sa misteryong gubat. Ngunit may isang diwata na nakalimutan nilang imbitahin. Lahat ay dumalo sa pagdiriwang, pati ang mga hari at reyna mula sa kalapit na kaharian. Bawat isa ay may handog para kay Sunshine. Panghuli sa mga babati ay ang 12 diwata. Kakaiba at nakamamangha ang handog ng mga diwata. Gamit ang mahika, nagsasambit sila ng mga mabubuting hangarin nila para kay Sunshine. Sa huli, 3 diwata na lang ang natitira upang magbigay ng kanilang magagandang regalo. Nawa ang kagandahan ng mundo ay sumaiyo sa lahat ng oras. Handog ko ay kaligayahan. Hindi ka kailanman malulungkot. Palagi kang magiging masaya. Ay! Babati na sana ang huling diwata nang may nangyari na hindi inaasahan. Ang buong bulwagan ay biglang napuno ng berdeng usok. At nang mawala ang usok, lumitaw ang itim na engkantada. Tinanong ng hari kung sino itong sumira sa magandang seremonya. Agad siyang nakilala ng mga diwata. Ito ang masamang puso na itim na engkantada. Nakikita kong lahat ay naimbitahan. Mga kaibigan, hari, reyna, at mga diwata. Malas naman, hindi ako naimbitahan. Humingi ng paumanhin ang hari. Mabuti, pero bago ako aalis, bibigyan ko ang prinsesa ng tunay na natatanging regalo. Ang prinsesa ay lalaki na napapaligiran ng kaligayahan, pagmamahal at paghanga. Sa kanyang 16 na kaarawan, bago magtakip silim, matutusok siya ng karayom at nawawala siya magpakailanman. Hulihin ang bruha na yan. Sigaw ng hari, ngunit ang itim na engkantada ay naglahong tumatawa. Ang huling diwata na maghahandog ay hindi kasing lakas ng itim na engkantada. Ngunit nais niya na kahit papaano ay mapagaan ang masamang sumpa. Hindi ko mapipigilan ang sumpa, ngunit mababago ko ang kahihinatnan. Hindi ka mamamatay, bagkus ay makakatulog ka ng malalim at magigising ka ng isang halik ng tunay na pag-ibig. Upang mapigilan ang masamang sumpa, pinag-utos ng hari na tipunin ang bawat karayom, makina ng pananahi o ano pa man na kahawig ng karayom sa loob ng kastilyo at sunugin ito lahat. Lumaki si Sunshine bilang isang maganda at mabait na bata na mahal ng lahat. Isang araw, nakiusap ang kanyang amang hari sa 3 diwata na gabayan ang prinsesa, isang tungkulin na mahirap gampanan dahil bawal makipag-ugnay sa sinuman si Sunshine maliban sa 3 diwata. Lumaking napakagandang dalaga si Sunshine sa patnubay ng mga diwata. At dumating na ang araw, ang 16 na kaarawan ni Prinsesa Sunshine.
Magaganap ang sumpa ng itim na engkantada makalipas ng paglubog ng araw. Ginawa ng hari at reyna ang lahat upang maiwasan ito. Ngunit nag-aalala pa rin sila na maganap ito. Ikinulong nila ang prinsesa sa silid upang protektahan siya. Ngunit wala siyang alam sa maaaring mangyari at hindi siya nasisiyahan sa pagkakakulong na ito. Biglang isang pintuan ang lumitaw sa pader. Nagtatakang nilapitan niya ang pinto na hindi pa niya nakikita dati. May naririnig siyang kakaibang ingay sa kabila ng pinto. Dahil sa walang kamalayan sa mangyayari, binuksan niya ang pinto. At sa silid na pinasok niya, may isang babaeng nakatalikod at nagtatahi. Dala ng sumpa, lumapit si Sunshine sa makina ng pananahi. Palubog na ang araw. Magaganap na ang sumpa nang ilapit ni Sunshine ang kamay sa karayom. At sa sandaling iyon, nangyari na nga. Nang masundot ang daliri niya sa karayom, bumagsak siya at nahimbing. At natupad ang sumpa ng itim na engkantada, takip silim ng 16 na kaarawan ni Sunshine. Binihisan nila siya ng napakagandang baro at inihiga sa kama ng mga bulaklak. Sa pagdaan ng mga araw, nakilala si Sunshine bilang natutulog na kagandahan. Nais ng hari at reyna na pigilan ang sakit, kaya hiniling nila sa mga diwata na patulugin din ang lahat sa kastilyo hanggang sa oras na magising ang prinsesa. Isang daang taon ang lumipas. Isang araw, isang prinsipe ang napadaan at nakita niya ang kastilyo na natatabunan ng matitinik na palumpong. Napagkwentuhan ng mga tauhan niya ang tungkol sa natutulog na kagandahan. Naging interesado ang prinsipe at nagpa siyang pasukin ang kastilyo. Ngunit masyadong makapal at matinik ang mga palumpong na halos imposibleng makalusot. Kaya nilabas niya ang espada at tinabas ang daraanan. Sa ganitong paraan, narating niya ang pintuan at nakita ang 2 gwardya na natutulog. Binuksan niya ang pinto at nagimbal siya sa nakita. Kahit saan siya tumingin, ang mga tao ay nakahiga sa sahig. Naglakad-lakad siya sa kastilyo hanggang sa makita niya ang hari at reyna na natutulog sa kanilang trono. Pagkatapos ay napansin niya ang isang silid na bahagyang bukas ang pinto. Pumasok siya. Ito ang silid kung saan nakahimlay ang natutulog na kagandahan. Lumapit ang prinsipe at pinagmasdan ng magandang prinsesa. Ikaw ang sikat na natutulog na kagandahan. Napakaganda mo. Nakaramdam ng busilak na pag-ibig, hinalikan ng prinsipe ang noo niya at sa sandaling yon, namulat ang mga mata niya at nakita ang gwapong prinsipe na nakatitig sa kanya. Sa kanyang paggising, lahat sa kastilyo ay nagising din mula sa 100 taong pagtulog. Tinungo agad ng hari at reyna ang silid ni Sunshine upang tingnan kung ano ang nangyari. Nang makita nilang gising ang mahal na anak, napuno sila ng kagalakan at kaligayahan. Hiniling ng prinsipe sa dalaga na pakasalan siya. Ngumiti ang prinsesa at tinanggap ang alok. Siyempre, binigay ng hari ang kanyang basbas sa prinsipe na nagligtas sa kanyang anak at sa kaharian. At doon ginanap ang pinakamagandang seremonya ng kasal. Lahat sila ay namuhay ng maligaya magpakailanman. Noong unang panahon, may isang mayamang lalaki na may 3 anak na babae. Ang 2 sa kanyang mga anak ay mayayabang at marereklamo. Ang isa naman ay mabait at masipag. Ang pangalan niya ay Beauty. Isang araw, nakatanggap ng balita ang ama na ang mga barko niya ay nawawala dahil sa bagyo.
sinabi niya sa kanyang mga anak na dahil sa pangyayaring ito, nawalan sila ng kabuhayan. Labis na nalungkot si Beauty sa kalagayan ng ama at niyakap niya ito. Ang dalawang kapatid niya ay buong araw na nagrereklamo sa sitwasyon. Isang umaga, nakatanggap ang ama ng balita na isa sa mga nawawala niyang barko ay makakabalik sa daungan. Mga anak ko, kung buo pa ang barko ko, magdadala ako sa inyo ng pasalubong. Sabihin nyo, anong gusto nyong iuwi ko? Sing-sing na may brilyante at ruby, tsaka gintong pulseras. At ikaw naman, Beauty. Dalhan mo na lang ako ng rosas, tatay. Pagdating ng ama sa daungan matapos ang mahabang paglalakbay, nakita niya ang nasirang estado ng kanyang barko at nalungkot siya. Pabalik na siya sa bahay. Dumaan siya sa isang madilim na kagubatan. Kumikidlat sa langit, halos matumba ang mga puno sa lakas ng hangin. Natatakot at nilalamig na siya at gusto na niyang makapagpahinga. Sa sandaling iyon, may napansin siyang isang kahanga-hangang kastilyo. Pumasok siya sa kastilyo. Tao po! May tao ba dito? Ngunit walang sumagot, pero bukas ang mga ilaw at mainit sa loob. Bukod dito, puno ng masasarap na pagkain ang hapagkainan. Nang makita niya ang pagkain, hindi niya matiis ang gutom at kinain niya lahat. Habang nag-uusyoso siya sa loob ng kastilyo, may nakita siyang bakanteng kwarto. Pumasok siya at natulog ng mahimbing. Nang magising siya kinaumagahan, may bagong damit sa tabi niya. Siguro sa mabait na diwata ang kastilyong ito. Sana makapagpasalamat ako. Nang papaalis na siya sa kastilyo, napansin niya ang mga rosas sa hardin. Nabigo akong magdala ng pasalubong para sa mga anak ko. Pero itong rosas ay maiuwi ko kay Beauty. Pinitas niya ang isa sa mga rosas at sa sandaling iyon, isang napakalakas na ungal ang narinig. Isang kakilakilabot na halimaw ang lumitaw mula sa likod ng mga puno. Takot na takot ang lalaki. Pinakain kita. Pinatulog kita ng komportable. At ngayon pinipitas mo ang aking rosas? Ganito ka ba magpasalamat? Patawad po, Ginoo. Gusto ko lang uwian ng rosas ang aking anak. May matinding parusa sa ginawa mo. Kailangan mong dalhin dito ang unang tao na may kita mo habang pauwi. Kung hindi ay huhulihin kita at ikukulong habang buhay. Malungkot na umalis ang lalaki. Wala siyang nakitang tao sa daan. Ang tanging nakita niya ay si Beauty na naghihintay sa kanya. Pagdating niya, nagtama ang kanilang mga mata. Kaya may pagsisisi niyang kinuwento ang nangyari sa kanya at ang parusa ng halimaw. Pagkarinig nito, nagalit kay Beauty ang mga kapatid niya. Kung hindi ka humingi kay ama ng rosas, hindi sana ito nangyari sa atin. Paano kung mata ko ang unang nakita ni tatay? Ano nang mangyayari sa akin? Susuko ba ako sa isang halimaw? Hindi, no? Patawad, tatay. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para hindi ka makulong. Sinama ng ama si Beauty sa kastilyo ng halimaw, gaya ng ipinangako niya. Pumasok sila sa loob ng kastilyo. Sa sandaling iyon, may narinig silang ungal at pumasok ang halimaw sa bulwagan. Natakot si Beauty. Kinausap naman siya ng pangit na halimaw sa maayos na paraan. Aalis na dito ang iyong ama sa ilang sandali. At ikaw, mananatili ka dito. Papayag ka ba? Opo, kusa akong mananatili dito. Niyakap ni Beauty ang kanyang ama bago ito umuwi. Pagkatapos ay nilibot niya ang loob ng kastilyo at
at may nakita siyang pinto na pinalamutian ng mga rosas. Nagtataka na pumasok siya. May piano sa gilid, isang duyan sa kabilang banda, may malaking istante ng mga libro at napakaraming aklat. Ang kwarto ay parang sa panaginip niya. May nakita siyang isang maliit na liham sa mesa. Mahal kong Reyna, gusto kong makita kang laging masaya. Ang iyong naisin ay utos para sa akin. Naalala ni Beauty ang ama niya. Nais niya itong makitang muli. Pagkatapos ay bumaba siya sa bulwagan para sa hapunan. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating ang pangit na halimaw. Aking Reyna, maaari ba kitang saluhan sa hapunan? Ikaw ang may-ari ng kastilyong ito. Bakit ako ang tinatanong mo? Hindi. Tahanan mo rin ang kastilyong ito, Beauty. Kung gusto mo, aalis muna ako. Sigurado kung ayaw mo nang may kasalong pangit. Diba? Nagulat si Beauty sa sinabi ng halimaw at hindi niya alam ang isasagot. Sana ay makasal tayo at magkasamang mamuhay ng masaya. Hindi, ayokong pakasal sa'yo. Umalis ang halimaw sa bulwagan. Gayunpaman, tuwing hapunan, naghahanda ito ng masasarap na pagkain para kay Beauty at mabait ito sa kanya. Lumipas ang mga araw. Napagtanto ni Beauty na nasasanay na siya sa pangit na halimaw at masaya na rin siya na makasama ito. Bukod dito, hindi na siya natatakot sa halimaw. Isang araw, sinabi ni Beauty sa halimaw na gusto niyang dalawin ang kanyang ama dahil nasasabik na siya na makapiling ito. Siyempre naman, payag ako, pero ipangako mo na babalik ka. Pangako, babalik ako sa loob ng 3 araw. Sige, isuot mo ang singsing na ito. Sa sandaling hubarin mo ang singsing, makakabalik ka agad sa kastilyong ito. Isinuot ni Beauty ang singsing at binisita ang kanyang ama. Tuwang-tuwa ang kanyang ama nang makita si Beauty, ngunit nagseselos sa kanya ang mga kapatid niya. Ang pangit ng singsing mo! At hindi talaga babagay sa tulad mo. Mabilis na lumipas ang 3 araw. Nanatili pa doon si Beauty sa ika-4 na araw dahil sobrang saya niya na makasama ang ama. Gayunpaman, nung gabing iyon, binangungot siya sa kanyang pagtulog. Sa kanyang bangungot, ang halimaw ay napahandusay sa hardin, malungkot at pagod. Sa paggising niya, napagtanto niya na nasasabik na siyang makita ito. Agad na hinubad ni Beauty ang singsing sa daliri niya. Biglang nakita niya ang sarili sa kanyang silid sa kastilyo. Nagmamadali siyang bumaba sa hardin. At totoo ngang nakahandusay ang halimaw sa hardin. Sukdulan ng kalungkutan, gaya ng napaginipan niya. Lumapit siya at niyakap niya ang halimaw. Gumising ka! Gising! Kung may mangyayari sa'yo, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Bahagyang bumukas ang mga mata ng halimaw. Beauty, akala ko hindi ka nababalik. Sa sobrang kalungkutan ko ay nangihina ako. Alam mo, hinahanap-hanap kita nung malayo ako, kaya kusa akong bumalik. Dahil minamahal kita, gusto kong mamuhay ng masaya sa kastilyong ito, kasama ka. Sa sandaling iyon, lahat ay nabalot ng kumikinang na liwanag. Napatingin siya sa paligid at namangha sa nangyayari. Nang mapatingin siyang muli sa halimaw, nakita niya na may gwapong prinsipe doon. Ha? Oh, sino ka? Nasaan ang halimaw? Ako ang halimaw, Beauty. Nasa ilalim ako ng isang masamang sumpa. Kung hindi mo sinabing mahal mo ako, mananatili akong pangit na halimaw sa natitira kong buhay. Nadagdagan ng kagalakan ang kaligayahan ni Beauty. Salamat sa kanyang kabutihan at pagmamahal. Pagkatapos ng araw na iyon, si Beauty at ang gwapong prinsipe ay namuhay ng maligaya sa makinang na kastilyong iyon. Ang kwento ni Cinderella. Noong unang panahon, sa isang malayong lupain, ay may isang magandang dalaga
na ang pangalan ay Cinderella. Ilang panahon makalipas ang pagpanaw ng kanyang butihing ina, nag-asawang muli ang kanyang ama kay Lady Puffy. May 2 anak na babae si Lady Puffy na ubod ng yabang. Palaaway sila na kahit isang simpleng brush ay pinag-aawayan nila. Tumigil ka nga! Ano ba? Isoli mo sa akin yan! Ayoko nga! Isang araw, umalis ang ama ni Cinderella para sa isang malayong paglalakbay. Sinamantala ito ni Lady Puffy. Inatas niya kay Cinderella ang lahat ng mabibigat na gawain. Paglilinis ng bahay, pagsisibak ng kahoy, at pagluluto, na lahat ng oras ni Cinderella ay nakalaan na sa gawaing bahay. Sa kabila ng kanyang pagpapakahirap, pinagmamalupitan pa rin siya ni Lady Puffy. Mami, kadiri si Cinderella. Ayoko siya kasalo sa hapunan. Huwag mo din siyang papatulugin sa kwarto namin. Babangungutin kami. Narinig mo ang sinabi ng magaganda kong anak. Humanap ka ng ibang matutulugan sa atik. Ang kawawang Cinderella, napilitan siya na gawing kwarto ang maalikabok na atik. Mula sa maliit na bintana, tinatanaw niya ang hardin. At paminsan-minsan ay kinakausap niya ang puting kalapati. Kamusta, kaibigang ibon? Kik, kik. Sa pagdaan ng mga araw, habang nililinis niya ang bago niyang silid, nakilala niya ang 2 munting daga. Oh, may kasama pala ako sa kwarto. Hi, ako si Cheddar. At ako naman si Mozzarella. Ako si Cinderella. Alam ko, paborito niyo ang keso, diba? Sige, ikukuha ko kayo ng makakain. Yay! Yay! Gutom na kami. Hindi kami makapunta sa kusina, ilang oras na rin nakalipas. Oo nga, may nagbabantay doon na halimaw. Malamang yun ang pusang si Papu. Bukas ng umaga ay ipaghahanda ko kayo ng almusal. Kinaumagahan, tinungo ni Cinderella ang kusina. Di siya gumagawa ng anumang ingay. At nandun nga ang pusa na si Papu, nagbabantay sa butas, nakahanda ng hulihin sina Cheddar at Mozzarella. Tahimik na kumuha si Cinderella ng ilang pirasong keso upang iakyat sa atik. Kaso, nakasalubong niya ang mga anak ni Lady Puffy. Ano yung hawak mo? At saan mo yan dadalhin? Keso lang to, para sa almusal. Ma! Ninanakaw ni Cinderella ang pagkain natin! Ninanakaw? Hindi ako kailanman magnanakaw ng kahit ano. Isa kang magnanakaw at sinungaling pa. Masama kang bata. Umaba ang mga munting daga at nagtakbuhan sila sa kusina para takutin ang masusungit na magkapatid. Daga! Mami, may daga! Natatakot ako! Di lang isang daga! 2! Huhulihin na sana ni Lady Puffy ang mga daga nang may kumatok sa pinto. Dumating ang embahador mula sa palasyo. Ang kanyang kamahalan ang prinsipe ay naghanda ng isang marangal na pagdiriwang sa palasyo bukas ng gabi. Ang lahat ng dalaga ay inaanyayahang dumalo sa engrandeng sayawan na ito. Nang marinig ang tungkol sa sayawan sa palasyo, galak na naghanap ng maisusuot ang magkapatid sa kanilang kwarto. Nais ni Lady Puffy na maging maganda ang kanyang mga anak sa importanteng okasyon na ito. Pinwersa ng makasariling magkapatid si Cinderella na ipaghanda sila ng magagandang damit para sa sayawan. At dumating na ang takdang araw. Pagod na pagod si Cinderella at kailangan pa siyang gisingin ng mga munting kaibigan. Cinderella, gising! Gising! Kailangan mo din pumunta sa sayawan. Ngunit, wala akong may susuot. Ang nag-iisa kong damit ay marumi. Pumikit ka lang, Cinderella.
meron kaming sorpresa para sa'yo. Dinala ng mga munting kaibigan si Cinderella sa gitna ng silid. Itinaas ng munting kalapati ang tabing sa pader gamit ang tuka. Tada! Di ako makapaniwala. Isang bestida. Ang ganda! Isinuot ni Cinderella ang bago niyang damit. Inayos ang buhok at bumaba na sa sala. Ngunit nang makita siya ng mapag-imbot na magkapatid, nagwala ang mga ito sa selos. Hindi hahayaan ni Lady Puffy na makapunta si Cinderella sa palasyo. Gayong nakita niya na di hamak mas maganda si Cinderella sa kanyang mga anak. Kaya naghagis siya ng isang mangkok ng munggo sa dupungan at ipapapulot ito kay Cinderella. Kung makukuha mo ang lahat ng mga butil sa abo at may babalik sa mangkok sa loob ng 5 minuto, makakasama ka sa amin sa palasyo. Sa labis na kagustuhan ni Cinderella na makadalo sa sayawan, sinimulan niyang pulutin ang mga butil. Nang makita ng mga munting kaibigan ang kawawang kalagayan ni Cinderella, tumulong sila agad. Sa loob ng 5 minuto ay naibalik nila ang lahat ng butil sa mangkok. Nagmamadaling hinabol ni Cinderella si Lady Puffy na paalis na at pinakita niya ang mangkok na puno ng butil. Ganon pa man, ay wala talagang balak si Lady Puffy na isama si Cinderella, kaya idinahilan niya ang marungis na damit ng dalaga. Iniwan nila si Cinderella sa bahay at nagtungo na sa palasyo. Ang kawawang Cinderella, malungkot niyang tinungo ang hardin at doon siya umiyak. Sa ilalim ng puno ng hazelnut na itinanim ng kanyang ina, maraming taon na ang nakalipas. Maya-maya, nagsimulang gumalaw ang puno ng hazelnut at lumitaw ang isang magandang diwata. Ang pangalan ko ay Liabel. Narito ako upang tulungan ka. Huwag ka nang malungkot. Ikaw ay makakadalo rin sa engranding sayawan. Ngunit paano? Sa itsura kong ito? Ako ang bahala. Kailangan ko lang ng isang kalabasa. Yung ibang kailangan ko, nandito na. Bumalik si Cinderella na may daladalang kalabasa. Ikinumpas ni Liabel ang kanyang magic wand at ang kalabasa ay biglang naging isang magandang karwahe. Ang mga daga ay naging magagandang kabayo at ang kalapati ay naging bihis na kutsero. Di makapaniwala si Cinderella sa kanyang nasaksihan. Wow! Paano mo nagagawa yan, Liabel? Ikinumpas uli ng diwata ang magic wand at biglang nabihisan si Cinderella ng isang napakagandang asul na bestida. Sa kanyang mga paa ay lumitaw ang kumikislap na kristal na sapatos. Mukha na akong prinsesa. Salamat, Liabel. Oras na para pumunta sa palasyo. Bilisan mo na. Bago umalis si Cinderella, ay nagbigay ng babala ang diwata. Huwag mong kakalimutan. Kailangan mong makabalik bago maghating gabi. Dahil kung hindi, mawawala ng bisa ang salamangka at lahat ay babalik sa dating anyo. Nakinig naman ng mabuti si Cinderella sa diwata at sa wakas ay tumungo na sa sayawan. Ang karwaheng hugis kalabasa ay huminto sa harap ng malaking palasyo. Taglay ang kahanga-hangang kagandahan, pumasok si Cinderella sa bulwagan. Lahat ng bisita ay napatingin kay Cinderella. Sino kaya ang napakagandang dalagang ito? Maski sina Lady Puffy at mga anak nito ay hindi nakikilala si Cinderella sa anyo ng magandang dalaga. Nilapitan ni Prinsipe Leo si Cinderella at umibig siya sa unang pagkasilay sa dalaga. Magandang binibini. Maaari ba kitang maisayaw? Tila nawiwili si Cinderella sa pakikipagsayaw sa gwapong prinsipe. Nalilimutan na niya ang tungkol sa oras. Tamang-tama, bago tumungtong ng 12:00 sa orasan, naalala niya ang babala ng diwata. Huwag mong kakalimutan.
makabalik bago maghating gabi. Dahil kung hindi... Agad na iniwan ni Cinderella ang prinsipe at tumakbo palabas ng palasyo. Saan ka pupunta? Hindi ko man lang alam pangalan mo. Patakbong bumaba si Cinderella sa hagdanan ng palasyo nang biglang nahubad ang isang kristal na sapatos. Ngunit wala nang oras para balikan pa niya ito. Mabilis siyang sumakay sa karwahe at lumisan. Hanapin ng may-ari ng naiwang sapatos. Kung kinakailangan ipasukat sa bawat dalaga sa buong bayan ang sapatos na ito. Pagtungtong nga ng 12:00, lahat ay bumalik sa dating kaanyuan. Umuwi na rin si Cinderella at sa silid niya sa atik, iniisip niya ang tungkol sa malahimalang gabi na nakasayaw niya si Prinsipe Leo. At ramdam ng puso niya na umiibig na siya. Ngunit imposible na makilala siya ng prinsipe sa kanyang luma at madungis na pananamit. Lumipas ang panahon, nagpatayo ng isang malaking mansyon ang prinsipe sa gilid ng palasyo. Ito ay para sa pinakaiingatan niyang kristal na sapatos. Lahat ng dalaga sa bayan at mga karatig bayan ay bumibisita sa lugar na ito upang sukatin ang sapatos. Pati nga sina Lady Puffy at mga anak nito ay bibisita rin sa sikat na mansyon. Ngunit hindi nila isasama si Cinderella. Dito ka lang sa bahay. Imposible na sa iyo ang sapatos. Tama, magkakasya ang sapatos kung hindi kay Cassandra, syempre sa akin. Pero ako rin naman ay isang dalaga sa bayan na ito. May karapatan din ako na sukatin ng sapatos. Ngunit hindi man lang pinakinggan ni Lady Puffy si Cinderella. Bagkus ay kinulong pa niya ito sa loob ng bahay. At syempre, hindi kumasya ang kristal na sapatos sa paa ni Cassandra. At hindi rin kay Jezabel. Sige pa. Konti na lang. Kakasya yan. Kinagabihan, habang maliwanag ang ilaw sa mansyon, nakatakas si Cinderella sa tulong ni Mozzarella at Cheddar. Nakarating siya sa marilag na mansyon. At nilapitan niya ang kumikislap na kristal na sapatos. Sa aktong isusukat pa lang niya ang sapatos, pumasok naman si Prinsipe Leo sa silid. Tigil! Huwag kang gagalaw. Baka masira mo ang sapatos. Hindi po. Sa akin po talaga ang sapatos. Nagsasabi siya ng totoo. Siya si Cinderella. Buong tapang na isinuot ni Cinderella ang sapatos sa harap ni Prinsipe Leo. At napagtanto ng prinsipe na sukat nga kay Cinderella ang sapatos. Ikaw? Nung gabi na yon, ikaw yung magandang dalaga na sinayaw ko nung gabi na yon. Maaari ko ba malaman ang pangalan mo? Ang pangalan ko ay Cinderella. Maaari mo ba akong pakisalan, Cinderella? Masayang sinagot ng oo ni Cinderella ang pinakamamahal niyang prinsipe. Nagpakasal sila sa malaking kastilyo at habang buhay silang naging maligaya.